Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, magandang umaga po sa ating lahat. So alhamdulillah, tayo na naman ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil umabot na naman tayo sa araw na ito, no? Araw ng Ithnin o Monday. So ngayon ay date ngayon ay April 14, 2025, mashallah. So bilang isang mananampalataya ay kinakailangan natin gamitin ang ating mga oras, no? Kapag hindi tayo mga busy ay gamitin natin ang ating oras sa ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayong araw pala ay nasa duty tayo ngayon at hindi naman tayo masyadong busy, kaya gumagawa tayo ng mga video upang hindi time natin. So ang ating tatalakayin sa oras na ito ay bakit tayo nag-aanyaya o nagdaawa tungo sa Islam. So unang dahilan, mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ito po ay isang obligasyon at tungkulin ng bawat Muslim. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sa suratul Nahl. Ayun sa pinakamalapit nitong kahulugan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ayun sa pinakamalapit nitong kahulugan, no, na mag-anyaya ka tungo sa landas ng Panginoon mo sa pamamagitan ng karunungan at pangaral na maganda, at makipagtalo ka sa kanila ayon sa siyang pinaka maganda. At sinabi pa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau aya. Sabihin ay magparating kayo tungkol sa akin kahit isang talata lamang, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, mga minamahal na kapatid sa Islam, bilang isang Muslim ay unang priority natin na mabigyan natin ng da'wah ay yung pamilya natin, yung asawa natin, yung mga anak natin, mga kapatid natin, no? Yung mga relative natin, mga kapatid. Halimbawa, kung hindi nila isinasabuhay ang Islam, ay kinakailangan ay may parating natin sa kanila, no? Mapag-utusan natin sila na may sabuhay nila ang Islam. Halimbawa, sa mga kababaihan, kung ang mga kababaihan ay hindi nagsusuot ng hijab, hindi nagtatakip ng aura, ay obligado na ikaw na asawa o ikaw na kapatid ay mapagsabihan mo ang kapatid mo na babae o kaya ay asawa mo na babae na magtakip ng aura. Alam naman natin sa panahon natin ngayon ay nakakalungkot dahil ang mga kababaihan ay nawalaan sila ng hiya sa mga kalalakihan. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. So ang dahilan nito ay dahil yung mga sisters natin o yung mga kapatid natin sa Islam, kaya naman sila ay hindi nila isinasabuhay ang Islam dahil sa kulang sila sa kaalaman sa ating relihiyong Islam. Kaya naman, bilang isang Muslim ay habang maliliit pa ang ating mga anak, habang sila ay maliliit pa, ay huwag natin kalimutan na sila ay makapag-aral, no? Mapaaral natin sila sa madrasa upang sa gayon ay magkaroon sila ng kaalaman sa Quran at sa sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa Islam. Dahil ang ating mga anak, ang ating mga asawa, ating mga kapatid ay pagdating natin sa kabilang buhay, ito po ay tatanong sa atin kung naituro natin sa kanila, kung naipag-utos natin sa kanila, nakapagdawa tayo sa kanila tungo sa ating relihiyong Islam. Subhanallah. Kaya wag mo nang hintayin na ikaw ay abutan ng kamatayan, na halimbawa ay yung asawa mo, yung mga anak mo, yung mga kapatid mo ay gumagawa ng mga pagsuway, mga maasiya, kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabigyan mo sila ng time, no, para iparating sa kanila ang tamang relihiyon,
tamang gawain bilang isang mananampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.